sobrang inis nga nitong si Zoe ay nagawa niyang kumuha ng abogado. At dito nga niya nalaman ang ginawa nga ni Giselle na hindi talaga totoo na kakasuhan ng kanyang ina dahil wala namang matibay na ikakaso dapat kay Moira. Dahil naibalik naman nga kay Doc RJ ang kanyang ospital. Ngunit ginawa lang yun ni Giselle upang bulihin siya at gawing kahihiya dahil yun din naman ang ginawa niya sa mga tanyag. Hindi matanggap ni Zoe ang ginawa sa kanyang ina, kaya naman inis na inis siya dito. Na sinabi ni Zoe ang tungkol sa kaso ng kanyang ina, kaya naman inis na inis si Moira at agad niyang kinompronta ito nga si Giselle sa kanyang mga ginawa. Ngunit giit ni Giselle na deserve niya yon at hindi niya din kasalanan kung naging tanga-tanga daw itong si Moira at naging uto-uto at sumunod-sunod na lang sa gustong iutos nitong si Giselle. Galit na galit si Moira, muntik na niyang sampalin ito nga si Giselle sa kanyang galit. Ngunit buti na lamang at pinigilan ito ni Zoe. Tala, galit na galit si Lolo Pepe dito sa kanyang anak na si RJ. Dahil nga sa muli, patatawarin na naman niya itong si Moira. Dahil lamang sa dinaramahan siya nitong si Zoe at naawa at nahabag naman siya. Dahil kahit papaano, anak ang turing niya dito kay Zoe. Ang hindi lang niya alam ay hindi niya ito anak at inuuto at ginagamit lang niya ang pagiging anak niya para lamang laging nakakalusot itong si Moira sa lahat ng kabalastugan na kanyang ginagawa dito sa kanyang dading si RJ. Si Lolo Pepe ay hindi kailanman naniniwala dito kay Zoe dahil ang ugali nito ay kasing itim din ng kanyang ina at alam niyang hindi rin ito mapagkakatiwalaan at mahilig din na itong magsinungaling at magpanggap. Marami itong mga bagay na ginawang masama kaya wala na siyang tiwala dito kailanman. Samantalang itong si RJ ay tinawagan niya itong anak niyang si Annalyn sa pag-alala niya sapagkat alam nga niya na nandoon na nga nakatira kay Duke Carlos. Agad niyang tinanong kung kumusta ang kanyang lagay doon. Ngunit hindi nga maganda ang lagay ni Annalyn. Kaya sa ayaw niyo na mag-alala ang kanyang daddy, ang kanyang tatay, ay nagsinungaling niya. Siya, sinabi niyang ayos naman daw ang kanyang lagay at napakalaki umuno daw ang kanyang kwarto at ang lamig ng aircon, which is kabaligtaran ang nangyayari dahil siya nga ay natutulog sa kwarto na hindi pa ayos at naka-electric fan lamang. Ano na lang kaya ang mararamdaman ni RJ gayong napakayaman niya tapos malaman niya ang kanyang anak ay inaapi-api nga nitong si Carlos at pinatulog lamang sa kwarto na pagkadumi-dumi pa at wala pang maayos na electric fan. Hanggang dito na lang. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. It's helped me a lot. Please click the like button. Thank you. Bye. God bless.